Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tigbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story. Ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo lang po ako sa pangalang Chris. Simula pa noong 2023 ay fan na talaga ako ng podcast ninyo. Kaya naman tuwing Sabado ng gabi, kapag may bago kayong upload, lagi akong nakikinig. Kapag nalulungkot ako o kaya naman ay may problema ako, pinapakinggan ko lang po ang podcast ninyo at bumabalik na ako sa pagiging good mood. Bata pa lang, ramdam ko na sa sarili ko na may tinig talaga ako. Kumakanta ako sa sala, sa harap ng salamin, kahit walang nakikinig sa akin. Pero hindi madali ang pangarap kong maging singer. Ipinapangutang pa ng nanay ko ang pamasahe namin para makadalo ako sa mga singing contest sa barangay at school. Ramdam ko ang hirap niya, kaya nung medyo nagkaedad ako, ay nag-part-time job ako para masuportahan ang sarili kong pangarap. Para makabili ako ng costume, magkaroon ako ng pamasahe at kahit paminsan-minsan ay makakain ako bago mag-rehearsal. Lahat ng ito ay ginawan ko ng paraan para hindi ako mawala ng pag-asa. Bata pa man o noong nag-teenager ako, sumali ako sa lahat ng singing contest na kaya kong pasukin. Hindi ako palaging nananalo, pero bawat pagkatalo ay nagtutulak sa akin para mas maging magaling. Hanggang sa sumali ako sa isang TV contest na nagbukas ng hindi inaasang oportunidad sa buhay ko. Isang performance ko ang in-upload ng TV network sa YouTube. Isang linggo lang ay tumawag ang kamag-anak ko. Chris, nakita mo na ba? Viral ka ngayon ah. 10 million views na nga eh. Sabi niya. Ay, talaga ba te? O wait nga lang, tingnan ko. Oo nga no. Totoo ba to? Sabi ko, pero hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Oo, totoo yan. Hindi ka na nanaginip te. Tingnan mo, 10 million views oh. Viral ka na. Pati sa TikTok oh, tingnan mo. Nag-a-appear ka na rin sa FYP ko. Ang daming reaction videos. Hindi lang dito sa Pinas ha. May mga foreigner din. Grabe, insan. I'm proud of you talaga. Sabi niya. Hindi ako makapaniwala. Ang daming ang nag-react at nag-share pati sa TikTok ay kumalat na rin. Nakita ito ng international community at ilang linggo lang ay nakatanggap ako ng email mula sa US. Imbitasyon para sa isang international singing contest. Sagot nila lahat ng gastos at wala akong ilalabas na kahit magkano. Sagot na nila ang visa, airfare, hotel, pagkain, rehearsals, at allowances. Para akong nananaginip, Kuya Totoy. Para makasigurado na totoo ito ay kinurot ko ang aking sarili. Nasaktan ako sa ginawa kong yun at doon ko na-realize na totoo nga, hindi ito panaginip. Realidad ito ng buhay ko. Pagkalapag ko sa US ay may sumundo sa akin na nakalimusin.
Habang nakasakay ako, ramdam ko ang kaba at excitement, pero masaya ang puso ko. Habang bumabiyahe kami ay nakipag-video call ako sa pamilya ko. Anak, ang galing mo. Alam mo, sobrang proud kami sa'yo. Proud na proud kami sa'yo, anak. Alam mo ba itong tatay mo? Pinagmamalaki ka niya sa mga kamag-anak natin tsaka sa mga kapitbahay natin. Ingat ka dyan, anak, ha, at galingan mo. Sigaw ng nanay ko habang hawak ang telepono. Alam niyo ma, pa, hanggang ngayon ay parang nananaginip pa rin ako eh. Hindi ko talaga inaasahan na mararating ko yung punto ng buhay na to, na makakalipad ako sa ibang bansa at magpe-perform pa ako sa international stage. Grabe, kinakabahan ako pero masaya yung puso ko. Sagot ko na halatang excited. Nagbunga na yung lahat ng sakripisyo mo at hirap, anak. Nandito lang kami palagi, ha? Nakasuporta kami sa pangarap mo. Sabi ng tatay ko na medyo nangingilid na rin ang luha. Ate, hindi ko na sasabihan na galingan mo, ha? Kasi magaling ka naman na talaga eh. Dati ka pa namang singing diva ng barangay natin kaya hindi mo na kailangan ng good luck. Alam mo naman namin ay may papanalo mo yan. Sabi ng kapatid ko. Sige po ma, pa, bunso, malapit na rin kami dito sa hotel. Bababa ko na muna ha, update na lang ulit ako. Bye-bye. Pagpunta namin sa hotel ay nakaayos na ang lahat. 5-star accommodation, private assistant, driver, schedule ng rehearsals at pagkain. Para pa rin akong nananaginip na ayaw ko nang magising dahil sobrang ganda ng nangyayari sa buhay ko ngayon, Kuya Totoy. Dumating ang araw ng performance sa Carnegie Hall sa New York City. Puno ang auditorium, camera crews, judges at international audience. Tumayo ako sa stage, huminga ng malalim at nagsimulang kumanta. Morning has broken, my windows are open, wanna feel the wind blow. Bawat nota, bawat emosyon, tumagos sa puso ng audience. Pagkatapos ng huling linya ng aking kanta, katahimikan. Tapos sumabog ang palakpakan. Standing ovation. Habang naglalakad palabas ay may lumapit sa akin na matangkad na nakaitim na suit. I'm Mr. Blackwell. You have a powerful gift. I can give you fame, fortune, and even winning this contest. But you must join us. Sabi niya, I just wanna sing. That's it. Sagot ko na medyo nanginginig. You could be the world's greatest singer, but you have to be one of us. Tumanggi ako at doon natapos ang usapan namin. Kinabukasan, may sulat sa ilalim ng pintuan ko. Ang nakasulat doon ay, You cannot refuse forever. Your family, we know them all. Isa-isang binanggit ang pangalan ng pamilya ko. Lamig ang dumaloy sa gulugod ko. Kung hindi ako susunod at hindi ako sasali sa kanila, hindi magiging safe ang pamilya ko.
Sa unang gathering, pumunta ako sa Salem, Massachusetts, sa lumang Victorian Mansion. Sa gitna ng sala, nakapaloob sa pentagram ang isang lalaki. Hubot-hubad at nakapiring ito. Nanginginig habang nakatali. Ang mga bisita ay may hawak na kandila at nagtsa-chant sila ng Ave Satanas. Si Mr. Blackwell ang humawak ng kutsilyo at sinaksak ang biktima. Sumirit ang dugo. Ibinuhos sa mga baso at ininom ng mga bisita ang sariwang dugo ng biktima. Hindi lang iyon. Pinutol ang ari ng biktima at hinati ito para sa lahat. Nakita kong ilan sa mga sikat na artist na kilala ko. Ramdam ko ang init ng dugo. Halong insenso, kaba sa buong katawan ko. Sa pangalawang gathering naman ay napunta kami sa Napa Valley, California. Outdoor estate na napapalibutan ng fog at puno. Ritual sa gabi, bagong biktima sa bilog. Ang mga bisita ay naglalakad sa paligid, nag-aalay ng sarili nilang dugo, sabay chant ng Power, Fame, Eternal Glory. Ramdam ko na humahalo ang init at lamig sa katawan ko. Bawat tibok ng puso ko ay lumalakas sa sobrang kaba ko. Sa ikatlong gathering ay nagpunta naman kami sa Redwood Forest sa Northern California. Outdoor forest ritual sa gabi. Malalaki ang puno na nakapalibot. May apoy sa gitna ng bilog. Halakhak, chanting, sigaw ng mga bisita ang pumapalibot sa lugar. Nakita ko ulit yung mga international artists. Ramdam ko ang presyon sa dibdib ko na para bang umaakyat lahat ng dugo ko sa ulo ko. Simula nang dumalo ako sa mga gatherings ay naging paulit-ulit na ang mga nagiging panaginip ko. Nakakakita ako ng nakataling biktima. Dugo sa sahig. Yung pamilya ko ay sinasaktan habang ako naman ay walang magawa para tulungan sila. Tapos may bubulong sa dulo ng panaginip ko ng do it or they die. Sa pang-apat na dinuluhan kong gathering ay pinilit na nila akong sumali. Pinahiga nila ako sa malamig na bato. Nilagyan ng dugo at iginuhit ang pentagram sa dibdib ko. Say it, Chris. Say, you give your soul to Him. Sabay turo sa rebulto ni Satanas. No, please, no. I don't want to join. No. Sabi ko. Ipinakita nila ang larawan ng pamilya ko. Sabay sabi ni Mr. Blackwell ng do it or they die. Nilaslas nila ang kamay ko at nagsimulang dumanak ang dugo. Sign it using your blood. Sabi ni Mr. Blackwell. Nilagdaan ko ng dugo ang isang papel na animoy isang kontrata ito pero wala na akong pagkakataon na mabasa ito. Noong mga sandaling iyon ay wala na akong choice kundi sumunod sa gusto nila. Ayaw ko namang mapahamak ang pamilya ko. Matapos kong maging opisyal na miyembro ng Illuminati, napansin ko ang mabilis na pag-angat ng career ko. Mga endorsement, interviews, international tours, lahat ay dumating sa akin sa isang iglap. At hindi lang yun. Nanalo rin ako
sa international singing contest na sinalihan ko. Tumawag sa akin ang nanay ko. Anak, congrats ha. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya mo. Mananalo ka. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Sobrang proud kami sa'yo. Sabi ng nanay ko. Kaya nga po may, di ko rin talaga inaasahan na mananalo ako doon. Maraming salamat ha. Maraming salamat po sa suporta nyo. Sabi ko na halos mangilid na ang luha ko. Anak, proud na proud ako sa'yo. Papagawan kita ng tarpaulin dito tsaka ipagkakatay kita ng litsyong baboy pag uwi mo, ha? Ingat ka dyan. Masayang sabi ng tatay ko. Kahit na nagiging maganda ang takbo ng karera ko, kapalit naman noon ay gabi-gabing pagdurusa. Nagiging paulit-ulit ang panaginip ko. Nandoon daw ako sa ritual. Nakikita ko ang mga naging biktima at ang kanilang mga nakakatakot na itsura. Sa lamesa naman ay may mga pugot na ulo na animoy talagang naghirap sila bago sila patayin. Dilat na dilat ang mga mata at yung iba naman ay nakabuka pa ang bibig. Sa paligid ng mesa ay may mga taong nakaitim. Nandoon yung mga sikat na artista habang masaya silang kumakain ng mga lamang loob ng kanilang naging biktima. Maya-maya ay lalapit sa akin si Mr. Blackwell at sasabihin, "Welcome to the society. Welcome to Illuminati. We are one now. You are one of us now." Pagkatapos noon ay magigising na ako na para bang hinahabol ang hininga ko at pawis na pawis ako. Unti-unti ay na-realize ko na ang lahat ng tagumpay ko sa buhay, ang pagkapanalo, kasikatan, opportunities ay hindi galing sa langit. Hindi ito swerte o talento lamang. Ang bawat achievement ko ay may kapalit. Takot, panganib sa pamilya ko, at malagim na panaginip. Kahit naging maganda na ang takbo ng karera ko ay hindi ko ito halos na-enjoy. Nararamdaman ko ang bigat sa dibdib ko bawat araw. Hindi ko na kinaya ang bigat ng mga panaginip at takot sa bawat gabi. Pumunta na ako sa simbahan sa St. Patrick's Cathedral sa New York City. Humingi ako ng tulong kay Father Miguel. Kinuwento ko lahat. Ang Illuminati, ang rituals, ang mga biktima, at ang lahat ng nagawa ko sa ilalim ng takot at pangamba. Nagdasal kami ng 2 araw. Private rites, misa, pagbabasbas ng tubig banal, paglalagay ng scapular at medalya. Unti-unti ay naramdaman kong nababawasan ang bangungot at bigat sa dibdib ko. Naramdaman kong may liwanag na sumalubong sa akin. Kasabay nito, nakipagtulungan kami sa mga investigative journalist. Na-expose ang grupo, na-read ang kanilang mga properties sa US. Ilang key members ay naaresto. Ang ilan naman ay nakatakas. Ang pamilya ko naman ay nilagay sa safe house at binigyan ng proteksyon. Ngayon, kahit debotong Katoliko na ako at mas malakas na ang pananalig ko sa Diyos, minsan ay napapanaginipan ko pa rin si Mr. Blackwell. "You think it's over, Chris? The signature is forever." Ngunit alam ko na ang Diyos ay mas malakas kaysa sa kanila. Bawat araw, dala ko ang kwento para balaan ang iba.
Hindi lahat ng pangarap ay dapat kamtin kung ang kapalit ay kaluluwa mo o buhay ng mahal sa buhay. At sa huli, sa kabila ng lahat, natutunan kong kahit ang tagumpay ay maaaring dumating mula sa maling paraan, may pagkakataon pa ring bumalik sa liwanag at gumawa ng tama. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si Chris at ito ang kwentong kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!